Magandang araw po mga kabayan, welcome po sa Pinilang Alakbayan. Napakarami ko pong naipon na bote mula nung uwi ko sa Pilipinas hanggang ngayon po. Siyempre may mga bisita, ito naipon ko po sa storage. Kinuha ko. Ang gagawin ko po ngayon, pupunta po ako sa shop. Ipapalit ko po ito ng pera at yung pera pamibili po natin ng alahas ng silver. Opo, kasi napakamura po ng mga silver po. Sa ibang second hand shop, pag naka-jackpot, dun sa mga display, yung mga nagbebenta po, nagre-rent, hindi nila alam yung mga value. O, diba, tingnan po natin kung magkano abutin po dito. Excited po ako. O, di ka? Wala akong pakialam. Sasakay ko ng bus. Pero kasi ko po ito gagawin ko social. Lagyan din naman ganda ng mukha kong kawawa, di ba? So what kung mukha kong kawawa? Ikaw tinitin mo na lang yung pagmumukha ko, di ba? Pupo ko sila sa pagmumukha kaysa sa dala ko, di ba? Ganun lang yun. Kaya yung bangis. Gift yan, gift. Yan po mga kabayan. Di ba? Lagay ko po na mga sa plastic. Para pagpupunta po sa city center. Oh, social. Alay po sa IKEA box, sa black trash bag. Ayan po. Sila diskarte lang. Tapos magdadala ako bukas ng social na bag. Empty yun. Kasi itong IKEA, pagkatapos na natin, diskarte, ilalagay ko yan sa aking bag. Dapat pagdating sa mga pangkabuhayan, gusto nga pong mabuti para magkasya. Hindi ko alam kung magkano abutin po ito. Kung mga 5-6 euro, okay na rin. Pwede rin pong pangbili ng ulam, ng pagkain. Pero ngayon, kunin ko po sa alahas, diba? Dahil yan po ngayon isa sa aking libangan. Treasure hunting, jewelry hunting sa mga ukay-ukay. Nasa abroad kayo, hindi kayo mapalalaman ng kung nahihiya kayo. Magpapalaman po sa inyo yung diskarte ninyo. Ang buhay po ngayon talagang napakaraming nating dapat isipin. Pero talagang mabuti. Diskarte talaga. Ano po yan. Tapos para hindi umalog, ito blue part. Tali nyo. Pamaliban nito, mga bote laman yan, di ba? Hindi siya alog. Di ba? Tara po tayo city center at dala na po natin to sa recycling center at mamili po tayo ng mga silver. Kung meron sa mga display ng mura biblio, pero mag-ikot-ikot pa rin po sa second hand siya, baka maka-jack pa tayo. Ayan po mga kabayan. Di ba? Hindi halatang mga basyong bote. Social pa rin natin. Tara po tayo sa recycling center. Mga recycling center po ng mga bote sa mga grocery stores. Tapos yung kitain po natin, yun po yung ang bibili po natin ng mga alahas. Mga alahas, talagang po natin magkano abutin. Siyempre, baka makatalis doon naman tayo sa second hand shop, di ba? Alam niyo na, 1 euro, 2 euro, jackpot na po tayo nun. Hindi po masyadong malamig, minus 14 o minus 16, mga ganun. Ayan, ito na po yung bus, papunta na po sa city center. Ibig sabihin po na Sähkö Bussi. Ibig sabihin po niya electric bus. Yan po mga gamit po ngayon dito sa Finland. Ayan po mga kabayan. Pupunta po ako sa mall. Diba? Diyan ang bote, nasa mall. Talaga naman po kasi nag-iisang mall. Diretso naman ako dito sa city center. Recycling point naman po dito. Kasi kung malapit po sa bahay yung shop, may yellow po
mahigit 2 kilometro na lalakarin ko. Ayoko. So ito, nakasakay naman akong bus para ma-warm up. Ayan, ito na po yung recycling point. Papasok lang po yung bote dyan, i-read, tapos may lalabas pong resibo. Pakita ko po sa inyo mamaya. Ayan, lagay na po natin isa-isa. 15 cents po yun. Maya na lang po ha. Isa na po, isa lang kamay ko. Yan, sa first batch, 5 euro 45. Pilag nyo lang po yung Kuwait TV sa resibo. Ay, lalabas na po yan. Yan. So meron pa akong isang malaking supo. Naku, mga magandang kita natin ah. Sa pangalawa, 4 euro and 10 cents. Diba? May kulang 10 euro na po tayo. So pumapatak na po ito ng mga 670 pesos. Diba? Pagkatapos may hand sanitizer, may hugasan at may tissue. O diba, sosyal. Ayan, tapos pupunta po tayo sa cash register. Ako mo pakita mukha ng mga tao para kuhanin ko po yung yung cash. Ko-convert ko po yung cash. Ayan po mga kabayan, 9 euro and 55 cents. Ipabili na tayo ng alas. Ayan po mga kabayan, may nakita na akong silver. Ito kasi finished design. Huwag niyo pong ibabase sa silver per gram. Pag mga jewelry po, iba po ang presyo. Kasi yung iba syempre, kaya nga bumibili ng silver para gawing jewelry. So pag naging jewelry na siya, syempre mas mahal. Meron din po dito silver 1790. Ayan, 925 kaya lang may bato. So isipin ko saan kakasa yung 9 euro natin. Meron doon 8 euro kaya hindi naman siya silver. Parang nakita ko sa yun. Ayan diba naka-jackpot po tayo. Yun, dali. Ayan, pabibilisan ko salita ko medyo tatapag-isapon kasi may music. Ayun, 8 euro silver. Ayun, po 925 silver po yan. Check po natin. Ayan po mga kabayo, uwi na po tayo. Itong klase po dito sa Finland, yung mag-ipon lang kayo ng mga bote, ututuin nyo po yung mga kaibigan po ninyo. May mga rich friends po kasi ako. Hindi ko po pinagmamalaki po yun, natutuwa lang po ako dahil may kaibigan sila kapuspalan na tulad ko, sa akin alam inibigay. Kaya minsan, nipon ko po sa bodega ko po. Kaya minsan nakikita po ninyo isang malaking supot. Ngayon, hindi po pagkain bili po na kasi syempre marami po ang istak na pagkain sa palasan po. Imagine po ninyo, di ba? Pamasahe lang po ang ginastos ko dito sa bus. Tapos may alahas na po tayo, may silver. Investment po yun, di ba? Saka huwag niyo pong ibabase po lagi sa per gramo po ng silver ang bentahan po. Pag alahas po kasi in form ng jewelry, iba na po talaga presyo po. Dahil yung mga designs, iba po yun. O, di ba? Katulad ng mga bag, sa mga damit, sapatos, o di ba, sa design po yun, hindi po sa per kilo, di ba? Siyempre may mga bibili po ng mga per gram, iba po yun. Depende po sa mga taong gustong bumili o magbenta. Grabe po lamig ngayon, parang -20. Dali, stop ko po muna dahil yung kamay ko. Ito, pakita ko po sa yung kamay ko. Ayan, parang tumitigas. Ayun po mga kabayan, dito na po tayo sa bahay. Medyo malamig po. +20 po dito sa loob. Even na-warm up po muna yung ulap ko kasi nilabas po kanina medyo mamasa-masa po yung buko. Tapos natuyo, tapos masakit po sa ulo. Hindi po talaga dapat lumabas ng mamasa-masa buko. Yung mamasa-masa lang po ito po sa likod. Pero ito tuyo naman po. At -20 po sa labas. Excuse me. Tapos, yung napa-price po natin ng mga ibang alas, yung mga nakarang vlog, napa-price ko, pakikita ko po sa inyo. At yung nabili po natin, pakikita ko din po sa inyo kung magkano po yung presyo. At pakikita ko rin po sa screen yung presyo. Iba po kasi nung na-research ko. Close ko po na po. Isa nga po pala, may tip po pala ako sa inyo. Kung meron po yung mga alasa, may mga bato, mas maganda po. Meron po kayo ng certification po. May po kayo ng certification sa mga pawn shop o sa gemologists. Lalo niya alas po ninyo valuable o talagang may bato, mapapatunayan na 1 karat. At syempre, mas maganda po yung ganun. Dito po kasi sa Finland, halimbawa, kung may jackpot po talaga tayong napakamahal na alahas, tapos may bato, ayun,
papahingi ko pa ng certification. Mas mabibenta po yun ng mahal. Yun po yung nagbibigay ng value po sa last. Lalo na po kapag rare o kaya antique. Kaya retro. Naku po. Close up ko na po sa inyo. Ito nga po pala yung mga pina-appraise po natin. Yan. Mga napa-appraise po natin. Ito po muna, anahin po natin bago doon po dun sa nabili ko. Isang tip nga po pala sa mga alahas na nagbebenta sa presyo ng ginto saka silver. Siyempre, kapag sinabi ganito ang gramo ng ginto, kung ibebenta ninyo sa mga bumibili ng ginto pilak, okay lang yun. Pero sinabi siyempre sa akin ng mga nag-aalas kahit sa Pilipinas, dito po sa Finland, kapag kasi ang isang ginto ginawa ng alahas katulad ng singsing, jewelry, mas may value kasi may human effort po. Pero kapag mga tunaw na katulad ng mga iba, yung pure talaga, syempre mataas din po ang value po nun. Mataas. Pero kung halimbawa yung mga designer, mga jewelry, yung mga ganyan, syempre pwedeng mas taas ang pa ang value pag binebenta po talaga. Kaya huwag kayong magtatak kung bakit ang gramo ng ito, mahal na tinda ng alahas mo. Hello, marami po tayong dapat mga i-consider. Tapos, di ba mag-comment po tayo. Ito lang po, pag-isapan po natin. Siyempre, maswerte po yung mga online seller. Iba doon may mga business permit. Dito po kinakailangan po lahat. Iba kasi talagang nagbabayan sila para extra income. Intindihin po natin yung mga nagbebenta po sa mga mall, mga pwesto, sa mga sanglaan. Kasi may mga pinapasweldo din po sila. Yung mga ibang online sellers din po, di ba, pinapasweldo sila. Kaya minsan pag nakikita po ninyo, pag may mga binibenta silang mga alahas at kukumpit nyo per gramo, pang-scrap po kasi, ibig sabihin scrap price, ibig sabihin, hindi pa siya nagagawang alahas. Ganun. Parang mga branded na mga bag, 'di ba? Pag nilagyan mo ng brand yung bag, o 'di ba? Eh 'di ba i-flaunt mo, 'di ba ibig sabihin papakita mo, social ka, ganun, mahal, magkaka-value dahil sa brand. Ganun din po. Ang ginto pag buo, syempre, pag buong buo pang katulad ng diamond, batong-bato pa siya. Hindi po lahat na sobrang mahal. Pero pag ang diamond, binigyan ng magandang cut, magandang design, mas mamahal pa po dahil may human effort. Di ba? Okay, so depende naman po sa lugar yung value. Ito po na natin kasi wala pong mark. So ito, pinacheck ko po, wala pong value. Nabili ko lang po 3 euro kasi para kakong ginto. So ito, nabili ko rin 1 euro lang naman. Walang mark, wala din pong value. Minsan baka sakali po kaya lang mark. Pero minsan nakakadali po ako. Ito po, ito example. Ito. Talagang sabi ko, di ba ipapadouble check ko po ito. Ito, na-check po doon sa isang jewelry shop na gold-plated. Pero silver po yung loob. So, gold-plated silver siya. Ganon din po sa doon sa gemologist. Doon sa, nag-check din po ng alahero. Kano din po nakita po nila. Bili ko po dito 1 euro. Imagine po ninyo, di ba? Magkano na po yan. Tapos, eto hindi totoo, pero eto po eto may value daw po ito. Kasi designers, ano po ito, piece. So, rare po ito na makita. Saka yung design. Eto. Ay! Hindi ko alam kung na-check na yung isda o ito lang. Hindi ko alam kung naitanong ko. Ayan ko ba? Ito designer's piece po ito. May value po ito. Di ba? Ito, Americ, may letter N. Wala daw pong value. Pero maganda pong pamporma. Gold-plated lang. Ito. Pero okay na po, di ba? Hindi na po masama. 1 euro lang po bili ko rito. Hindi na po ako bibili ng mga mamahaling lalagyan ng alay. Pakabili nga para naman maalaga, malinis. At yung mga hindi totoo, pagmumukhang totoo, maganda po. Gold plated po siya, pero nasa loob niya silver. Check na po yan ng maayos. Di ba? Tapos, ito po yung nabili po natin. Nakikita ko.
Imagine po, di ba? 9 euro plus po yung kinita po natin sa pagbebenta ng lata. Pwede pong pambili ng pagkain. May resibo po kasi bibigay yung kahera. Pagkatapos po ninyong sorry. Wala ko sarili. Yung resibo pong nakuha natin sa bote, pwede nyo po yun ipambayad sa pangbili ng pagkain at ibayad sa kahera. Yun po yung ibig sabihin ko. Kaya kunin nyo cash. Kinas ko po kasi, ayan, sabi ko, siguradong sana maka 10 euro tayo sa pera. Sabi ko, di ba, mga 5 euro, umabot ng mga 9 euro. Tapos nakachempo po tayo, 8 euro. Ito po. Excuse me. Hindi na po masama. Ganda po eh. Close up ko. Ayan. Iba-iba pong presyo po ito sa online kasi may mga replica. Ito po, 925. Nakasulat ko rito. Check, i-close up ko rin din po. Nakasulat po dito, Hopia, ibig sabihin po niyan. Kapag dalawang A, plural form po yan. Pag single A, singular lang po yan. Kaya dalawa. Pag more than one, dalawa A. Finish word po yan for silver. 8 euro. Ano po yan? Korva, kurut. Ibig sabihin earrings. So, dalawang piraso po yan. Pakikita po sa inyo yung mark. Alam po 925 po yung sa silver sterling mark niya. Close up po natin. Yan. Mostly, nakalagay po dun sa mga mark dito po sa pakaw. Meron din po dun sa stick. Ayoko na po magnify. I-zoom. Ayan po. May mark na 925. Kikita niyo po. Ayun. Baliktad ba? Tama. Ayan, may mark po siya. Nasa baba. Yung ukong medyo maayos na. Yung nahiwa ko. Yan, 925. O, di ba? So, siyempre, isipin nyo, ang gramo lang naman po yan ng silver, 80 to 90 or 100. Yun po. Pero pag binenta po ito yung makikita nyo po sa screen po ninyo, more than 20 euro po ito. Pag pinenta ko po ito sa online, kahit gawin ko itong 16 euro, pwede. Marami pong bibili kasi karamihan po ng iba gusto maliliit lang na hikaw, tapos silver. Hindi talaga marunong magbalik. Paano ba ito? May na lang nga. Balik na nga natin. Nabibili po yan pag in form of jewelry na. Kapag nakagawa ng singsing. Ayun po siyempre namamahal yung mga sa trabaho. Kaya itong po nadadagdagan ng yun. Nagmamahal ang presyo ng ginto. Saka ng silver. Kapag may human effort. Diba? Ganda po. Ito, benta po ito na 16 euro. Ito po sa Finland. Hindi po ako nasisiro, no? Alam po nyo, sa displayan po na yun, hindi po yun sa may-ari sa ganyan. Ayun po yung mga customer na pag meron silang mga valuable items, alam ba, mga designer na relo, quintas, belt, bag, glassware, silverware, malaware, jewelries, nilalagay po ng mga nagre-renta po ng mga pesto. Pero iba hindi po kasi nila alam eh. Hindi po alam nila ang value kaya kasi lalagay nila 50 cents, 1 euro. Karami po, di ba? Tulad po nito, ito, gold plated kasi wala siyang locket ba yun? Basta yung panlock. Wala patingnan natin, silver siya, pero tapos gold plated pa. Diba? Tapos yung isda, kahit walang bayad, pero sinabi sa akin, designers nga daw yun. Rate, mabibenta pa rin daw yun. Parang antique na daw. O retro, parang ganun. Retro. Ayan po. Diba? Alam po ninyo mga kabayan, sa panahon po talaga ngayon, diskarte. Minsan nagugulat po talaga ako sa sistema po dito sa Finland. Napakaganda po talaga. Imagine po yung price ng empty bottle na isa na 1 liter na soft drinks, plastic bottle. 40 cents. Kung may 10 ganun na kayo, meron na kayong 4 euro. Tapos ang 4 euro, multiply na po natin sa
Kasi magsa-70 na. Palagyan na natin 70, 7 po ito, 28, 280 pesos. So, naka 9 euro po tayo. Tapos nakabili po tayo ng alahas. Di ba? Ang alahas po at lupa, ayan po yung dalawang bagay. Alahas at lupa, ayan po yung dalawang bagay na napakagandang investment. Isipin nyo ngayon, abay yan kuya, parang murang-mura naman yan. Hindi po, nasa design din po kasi. Nung po natin babasa, pag inisip po kasi natin per gramo ng silver. Di ba? Maano tayo, simin, naman, ganito lang yan. Hindi po. Kahit saan po pumunta tayo, mga antique. O di ba, bibili tayo. Hindi naman silver, hindi ko bibili tayo. Kasi mga tao po, may mga iba't ibang gusto. Kaya sa mga hikaw, halimbawa, may gustong mga silver, maliliit, iba naman malalaki, iba very revealing, talagang malalaking kumikinangin, bling bling bling. Depende po sa mga choices. Tulad po ito po, tinignan itong dalawang hikaw po na to, yung walang RG, ano bang metal yun, nakakapag-allergy, nickel free. So, ibig sabihin, mabibenta pa rin po ito kahit hindi totoo. Itong sinsing, nickel free din, kahit walang mark, mabibenta pa rin. Paano nila malalaman na? Di ba? Kasi, doon sa alahero, nakita niya, parang ito nga daw. Minsan talaga you were fooled by its look. By its looks or look. Pag na-English ako mo. Galing kaya ang accent di maganda. Diba? May mga binibenta nga po dun sa jewelry shop na mga hindi totoo. 20, 30 euro. Imagine, kaya yung silver po dito sa Finland, yan, kahit na po maliit, may value po yan. So, ito pwede ko po, sa 8 euro, pwede ko po double na presyo. At pag tumagal-tagal pa po, mas tataas po ang presyo dito. Nakakatuwa po. I'm a person myself. I'm proud of myself. Siyempre, pupunin ko yung sarili ko, nag-isap. Ito. Yung mga silver po dati, itong ashtray. Saka yung mga putol-putol. Ito, mas mahal daw kung mabibili ito kay putol. Lalo na pag pino na po ang kwintas ng silver, medyo mas maganda value. Pag in form of jewelry na. Madali lang naman daw po nila to. Dalawa po yan naputol. Hindi ka herbatero yung nagbenta sa ito. Hindi ka hindiklat. Hindi. Pero po kasi pag na ganyan, nagbubuhol-buhol. Ito po yung jewelry. Kaya mas maganda po pag may maganto po kayo, huwag niyo po igaganyan. Hindi po advisable. Maganda po talaga nakasabit. Kasi pag nagbubuhol po yan, po yung dahilan. Napuputol. Very sensitive, very delicate po talagang maninipis. So, in almost 3 weeks, di ba? Dami na po natin naipon. Tapos naka-jackpot po tayo, imagine. Hindi ka masisiro. So, okay nila. Ay, sasabihin niyo siyempre, Kuya, bakit ganun? Bakit walang bumibili? Bakit mga Pilipinas di mamahilig sa mga ganyan? Alam po ninyo kasi dito, na po sila well secured. Hindi po sila nakaranas ng hirap, yung gutom. Kasi suportado sila ng gobyerno, may pera at wala. May trabaho o wala. Lalo pa may anak, suportado. Tapos hindi man masyadong may stress nila sa sarili pag binilast, tapos paano ibibenta. Minsan po kasi sila hindi po sila yung reserve. Bawat move po nila, bawat step po nila pinag-isipan. Hindi sila agad, sige dan, ganyan. Ano po sila pag nag-indulge sila o pumasok sila sa panibagong hobby, ano po sila, planner po talaga tawag sila, well planned. Hindi po talaga natin, diba, risk taker po tayong mga Pilipino. Yan po ang ganda po sa atin. We are learning. Ang galing mo mag-English. I know, we got it. I got you. Nakabili po ang jewelry box. Ito po, €1.50 lang. So, pumapatak po na
70. Palagay natin 70 sa 1 euro kasi 69, 68. Parang ganun eh. 70 plus 35, 105. So, pinalagay na tayo ng mga maliliit na alahas. Imagine po nila, diba? So, pag nakita po kayo ng mga jewelry na silver at gold sa mga pawn shop o lalo na sa mga nagtitinda ng mga halaga, kung sasabihin nyo po mahal, kasi may human effort po yun. Lalo na yung mga handmade, yung handmade nga, yung sarili nila magawa. Basta appreciate po natin, lalo na yung mga local artisans po natin sa Pilipinas, yung mga local artists na talagang appreciate po natin. Diba? Pagod lang po. Ano po, yun lang po, magbibigay kong tip. Kung mayroon pong nasabi sa, kasi hindi na po kalahero, ako po ay ito isa lang po sa akin sa hobby at pinakikita ko po din yung sistema dito sa Finland na, di ba, ano pa ba pwedeng gawin para makabili ng alahas kahit wala kang pera? Mamulot ng bote. Hindi po nakakaya. Nung dati po, nung estudyante po ako, pag may mga party, pupunta po ako, naku, lakas, weekly, ang dami ko pong natitipid na pera dahil sa mga pamulot ng bote. Pag naka 5 euro ka, yung pagkain, no? Meron ka ng meat, may gulay ka na. O, di ba? Ganda po. Tapos next week, minsan nakaka 20 o 30 euro. Minsan may extra money ka pa. Ganun po, discard po. Ito po kasi meron namang tinatawag sila na respect of one's space. Parang nirespeto po nila yung galaw ng isang tao. Hindi po nila ginajudge ko anong ginagawa. Ayun po kagandahan, Hindi po nakakaya kung may nagbabasura po dito na ganang bote. Hindi po. Hindi po nakakaya kasi may dito may mga kaya. Parang libang. Ayaw kasi nila na yung marumi. Yung paligid po nila. Kasi mga tatanda, may mga plastic po yung sa bulsa. Pag minakit sila mga dumi, kaya po nila. Masyado po silang concerned sa kanilang environment, sa nature. Sana ganyan din po tayong lahat. Hindi ko po sinasabi tayong mabili. May ibig tayong lahat na nasa buong mundo. Kasi, syempre, ginagalawan natin, di ba? Yan po. Tapos, bukas po pala, tingnan po natin. Ano pa nga magagawin ko? Pasensya na. Parang gusto kong mamasyal bukas ang magmukbang. Tingnan po natin kung ano magagawa po natin. Basta ako, I just go with the flow. Lagi naman po kami nakahandang mga karne, nasa freezer, sa rep, mululutuin. Ano po natin. Paano kung ano po yung libangan po ng isa sa pamilya po natin, kahit ano po, na hindi naman po tayo naaabala, lalo na yung mga bata, wag po natin pipidasan. Bibigyan po natin ng encouragement, lalo na po nakakatulong po sa development po ng bata sa paglaki. Wag po natin pipidasan ang kanilang gawa. Kung hindi marunong sumayaw, hindi marunong kumanta, i-appreciate po rin po niya. Magkakaroon po ng encouragement po yung mga bata na magkakaroon ng self-esteem sa katiwala sa sarili. Mayroon po kasi lang sinisigaw na ba, wala ka na kwenta-kwenta. Ano ba yan? Yan lang ba kaya mong gawin? Doon naman nagkakaroon ng perseverance ang bata na nababawalan yung self-esteem. Pag minsan kasi pag bumababa self-confidence, sa self-esteem, magiging persevere kayo. Magkakaroon ng pagpupursige. Diba? Because out of, na minsan ka nag-question mo yung sarili niyo. Bakit ginagawa ko naman lang? Diba ganun? Huwag yun po parang nasa mga bata po yung ganun. Diba? Sa sana po napunta, kwentuhan po natin. Sa masaya lang po sa mga pinagagawa ko ngayon. Diba? Para po mga kabayan, maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa Pinilang-Alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban na!